po ito nangyari na marami talaga yung nagrarally. Ngayon po ay sobrang dami na po ang nagrarally. Bago mag-resign si Marcos, nag-resign ng megapone ni Eric. Lousy na megapone. Mga kababayan, inayos natin ang ating sound system at pasalamatan natin ang mga dakilang pulis at pati na ang mga intelligence service na tayo ay kinukover at kinudocument nila. Palakpakan natin ang mga pulis! Mga pulis at sundalo, kayo ay para sa bayan. Mga pulis at sundalo, kayo ay para sa bayan. Sabayan si Eric. Mga pulis at sundalo, kayo ay para sa bayan. Mga pulis at sundalo, kayo ay para sa bayan. Mga pulis at sundalo, kayo ay para sa bayan. Mga pulis at sundalo, kayo ay para sa bayan. Mga pulis at sundalo, kayo ay para sa bayan. Ayun! Okay, halika. Okay. Lalabas na si Tatay Digong bukas. Okay. Attention please. Ang maingay, walang boiled egg at skyflex. Nainig ko na. Halika Tatay, ipakilala mo sa sarili mo. Attention muna please, attention. Ano? Pakilisabihan mo na. Time out muna. Ayun. Attention. Feliz Antonio ang sigaw ni Duterte. Hanggang Christmas yan ang sigaw. Ayan, ang sinisigaw lagi ng mga taong bayan dito is Duterte. Yan. Ang kapatid ng tubo sa kanyang boses sa nagaganap. Wala talagang lusot. Duterte pa rin ang sinisigaw. Si Duterte na naman ang pagbibintangan. May program po tayo dito. May program po tayo. Ikaw yung nag-apondo ni Dr. Pilapot. Mga kapatid, may program po tayo. Dito po muna tayo mag-attention para magkaintindihan tayo. Okay? O sige, tayo magsisalipan na. Okay? Dito na po tayo mag-attention. Go. Okay, sa mga kapatid ng mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid ng mga Kristiyan,
hapon sa ating lahat. Sa totoo lang po, tayong lahat dito ay masaya sa nangyari ngayon sa 3 araw nating pagsasakripisyo sa ating panawagan na Marcos, sana mag-resign ka na. Sa totoo, walang dahilan. Wala nang dahilan na hindi ka mag-resign. Malinaw po sa 2 araw ang dalawang nagsasalita na malakas sa ating pamulang gobyerno mula kay Saldico na mahigit 30 billion ang nakuha niya sa pira sa ating flood control corruption. Kami sa Mindanao, hindi kami napiklado sa flood control dahil wala kami doon mga baha na nangyari na malakas dito. Pero apektado kami sa Mindanao sa aming pagkain, sa aming hanap buhay na walang binigay ang gobyerno na sapat lalo na kaming makatutubo doon sa aming mga lugar sa Mindanao. Maniwala man kayo hindi. Naniniwala kami. Ito pong nangyari natin ngayon. Ito po'y gabay at pagdubay ng Allah subhanahu wa ta'ala o Panginoong Diyos sa amin. Bakit? 3 halay ang nakakaisa ngayon sa ating spiritual na diwa. KIL, KOGC, at ang ating Iglesia ni Cristo, kasama ba ating mga kapatid ng mga Muslim, kasama ba ating mga katutubo, at ating kapulisan at mga PNP na nandito ngayon, kasama natin sa ating panawagan na Marcos, mag-resign ka na. Maawa ka naman sa mga Pilipino dahil malinaw ang nangyari ngayon na ikaw isa'y tunay na drug addict mula pa noon sa bata ka pa hanggang ngayon naging presidente ka na. So sana po, Mr. Marcos, tingin mo ang Pilipino na nagsakripisyo sa buhay na marami na namamatay dahil sa kanilang pagsuporta sa inyo. Pero bakit sa ang suporta nila? At kapayapaan ng bayan, mabuhay po kayo. Mabuhay ako sa sa mga brother po natin Muslim, alam po natin na si Allah ay lagi nakatingin po sa atin ay natutulungan niyo po tayo. Patuloy lang po tayo manalangin para bigay po ang ating manalangin sa mga Panginoon po. Marcos, lahat sila magkaroon ng paninindigan para sa bayan. Sabay-sabay tayo mag-ingay tayo, ha? Ayan oh, may nagdadala ng sound system dito. Oh. Ayan. Yan. Para malaki yung sound system mo. Nagdadala ng sound system para malakas. Nawala na siyang matangkad manatili bilang presidente. Sa panahon po ni former President Duterte, hindi ayan, no? Dito ang isinisigaw dito, Marcos resign. Ang isinisigaw naman dito ay Duterte. O yan. Okay. Habang lumalapit na iba pang mga kasama, ang panawagan Bigla na lang dumami yung tao, guys. Oh. ay ating Sobrang dami po. Sa likod naman ay merong mga kapulisan, okay? Oh, hindi natin mabiblame sila kasi galit na po ang taong bayan, especially nung narinig nila yung revelasyon ni Senator Amy Marcos. Ayan. Sentang 13, Marcos resign. Ay suhin. Sentang 13, Marcos resign. Ay suhin. Ikulong. Sa Sentang 13, at kung hindi siya aalis, ang panawagan sa kanya ng taong bayan, Marcos itutukan ka. Marcos itutukan ka. Marcos itutukan ka. Sumuko ka na. Marcos itutukan ka. Sumuko ka na. Marcos itutukan ka. Sumuko ka na. Marcos itutukan ka na. Sumuko ka na. Parang natatakot na kayo magsalita ng word na tukhang. Magkaiba pong tukhang.
tukang sa tukmang. Tukang ng tukang, hindi po tukmang. Okay? Ulit. Marcos, sumuko ka na. Itutukan ka na. 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 Sino daw ang tutukan? Ang taong bayan. Mga mamang pulis, mga kaibigan, mahiram ng pusas. Si Marcos ay pupusasan na sa malapit-lapit ng panahon. Yehey! Pwede daw kalat-gali na lang. Okay. Sige. So, pakinggan muna natin ang kababayan Muslim. Ma'am Tyra, saan ka na? Saan na po ang boses ng kababayan Muslim? Pwede na po lumapit dito. Okay. Ngayon po. O, Syra, nandito ka na. Syra, ang pagod. Kung wala, balik ka na. Hindi ko kilala. Malapitin mo dito. Ay, salamat po sa nagbigay ng muling pagkakataon na ako makapagsalita. Usapan po natin ang kalikasan, no? Alam po ninyo, yung pong flood control na yan, ayan ay napakalaking kalokohan. Napakalaking kalokohan po yan. Dahil po sa saligang batas natin, ang nakalagay doon ay ang kapakanan ng mamamayan ay naaayon in harmony and rhythm of nature. Yun po ang nakalagay sa konstitusyon. Yan po ang hindi nila, dinisregard po nila yan. Yan pong rhythm and harmony of nature, yan po ang hindi natin nagawa. No? Lahat po ng konsepto ng flood control ay mali. Bakit po mali? Sapagkat tayong mga Pilipino ay nagtiwala tayo sa Netherlands. No? Lahat ng mga konsepto ng flood control, yung mga floodgate na yan, yung mga seawall na yan, no? Yung mga ilog, gagawin mo kanal, no? Kaya bumabara ang ilog. Ang ating pong kailugan ay hindi na siya natural na ilog, no? Kaya po yung baha sa Pampanga, napakasimple lang po yan, no? Para po masolusyonan ang baha sa Pampanga, no? Yung pong paniwala ninyo na climate change, yan po ay kalukuhan. Yan pong climate change, no? Isisi nila ang climate change. Hindi po nila na-solve ang tunay na dahilan kung bakit bumabaha. Yan po ay papaliwalan ko sa inyo. Meron po akong vlog na Defender of Nature. No? Ang vlog ko po doon ay mga kalahating oras, isang oras. Medyo mababa sa Facebook ko. Doon po po pinapaliwanag. No? Sino po ang mga taga-Pampanga at Bulacan dyan? Yan, hindi po mawawala dyan. Simple lang po. Ang sinasabi nila, bumababa daw po ang lupa. Sinasabi rin yun ng mga scientifico na galing sa UP. Hindi po yan totoo. Pwede ko po kami magharap para yan ay pag-usapan. Na yung bumababa ang lupa, hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo climate change. Ang totoo po, yung climate change na yan, ang totoo po doon ay topographic change. Ang nabago po ay yung kanyo ng lupa. No? Yan po sa Pampanga, Bulacan. No?
Duwagin nyo lang yung mga palaisdaan na yan. No? Ang ilog mo galing sa Bebe Anak. Gawan ninyo ng, ibalik ninyo sa natural na delta. Lagyan ninyo ng minimo, pinaka-kaunti, 3 bukala. No? Pag nabuwag po ninyo ang mga palaisdaan na yan, Ayan, oh. lalagyan po Ito, ang nakalagay po dyan, walang karapatan mamuno ang isang drug addict. Yan ang nakalagay. So, tama naman, no? Hopefully, si Bongbong Marcos, patunayan niya na malinis siya. Okay? Dito naman ay Marcos Alisjan, sambayan ng Pilipino. Ayan. Ang ilog ng Bulacan, no? Doon po ay merong Doon naman ay Marcos resign. Ang nakalagay doon. Pumasok na po kayo sa ilog, wala na po Yan. daw tayo doon. Marcos resign. Dahil Ang mga tao po dito ay kusang lumapit, guys, na para ipakita sa sambayanang Pilipino na pagod na po sila dito sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Yan. O sige, babalik po kung mamaya. Salamat po. Nandito na ang Quezon City Anti-Crime Advocates. Palakpakan natin. Tawagin natin. Pinagkaprali, nandiyan na ang mga kasama. Brother Troy Abituna. Brother Troy Abituna. Yes, yo. Ito po ang Ang dami na ditong mga tao. magandang hapon po sa ating lahat, mga kapwa ko Pilipino, ngayong oras na ito. Magandang hapon! Mahinga po, pwede pag-isigaw, lahat tayo. Magandang hapon, Pilipinas! Nakarating kayo ngayon sa Malacanang? Di ba isa pa? Matindala sa kaliwa! Sigaw tayo, magandang hapon, Pilipinas! Thank you, okay. Mga kasama, mga kapatid, ako po si Troy Abitona, ako po ang President at founding President ng Good Deed for Society Movement. Kami po ay isang civil society organization at accredited ng DILG. Alam niyo po, kagabi, nasa bahay ako nung napanood ko yung video ni Madam Amy. Napanood ko ang doon ko narinig nung sinabi niya si Bongbong Marcos ay nagdodroga! Alam niyo po, nung narinig ko yun, bigla akong nanghina, bigla akong nalungkot, bigla akong nanginig. Hindi sa galit, kundi sa the fact na hindi ko matanggap, mga kababayan, na sa loob ng 3 taon, 2022 hanggang 2025, we were ruled, we were governed by a drug addict president. Natanggap niyo ba yun? Imagine nyo, isipin nyo, 3 taon, drug addict pala yung namumuro sa bansang Pilipinas. Ngayon ang hindi ko matanggap ng mga kababayan na makasakit. Sa pagkatakalan ko, ang mga drug lords ay kinukulong. Ang alam ko, ang mga drug pushers ay kinukulong. Ang alam ko, ang drug addict ay inilirehab. Bakit si Bongbong nasa Malacanang? Dapat siya ay nasa rehabilitation center. Tama? Mga kasama, huwag natin kalimutan ngayong hapon na ito magpasalamat sa ating minamahal na senadora Amy Marcos. Alam na natin lahat, mga kababayan, bukig na sa buong bayan na si Bongbong Marcos ay gumagamit ng droga. Ngunit sapagkat wala tayong pruweba, we have no proof to support such claim, wala tayong nagawa. Ngunit, yung revelasyon ni Senator Amy, yung kanyang disclosure sa harap ng publiko ng Pilipinas,
Iyon ang pagpapatunay na talagang si Bongbong Marcos ay isang cocaine addict! Yan, galit na sila sa nalaman nila sa revelasyon ni Senator Amy Marcos. She confirms all our beliefs that indeed Bongbong Marcos is a drug addict. Kaya maraming nagsasabi, sinasabi ng mga dilawan, mga biglawan, mga komunista, si Amy Marcos daw ay isang traitor. Traitor daw sa pamilya, sapagkat pinagkanulo niya ang kanyang kapatid, ang kanyang kadugo. Ngunit huwag natin kalimutan mga kapatid, mga kaibigan, na ang isang Pilipino, like Senator Amy Marcos, would rather betray her own blood than betray her country. Diba? I would rather betray my family than betray my country. Kaya dapat pasalamatan natin, Senator Amy. Her hirap in life, Senator Amy Marcos' hirap in life is love of God, love of country, at pangatlo lamang ang love of family. So okay lang, ipagkatuloy na si Bongbong Marcos kung magkakaroon ng katiwasayan ng bansa Pilipinas, kung magkaroon ng kasintahan Dito lang sa gilid. Interview na namin saglit. Kaya supportahan natin si Ate Amy. Hindi po ako kilala kay Senator Amy, ha? Hindi niya ako staff, hindi niya ako kaibigan. Ngunit kagabi, talagang saludo ko sa kanya sa napakabigat ng kanyang ginawa. It is monumental sacrifice on her part. So maraming salamat po mga kapatid. Sana huwag tayo umalis, huwag tayo tumayo, huwag na tayo tumigil ng awat ng sana natin. At sana sa pamumuno ni Eric Celis, ang grupo ito ay magpapagya kung ito ay ang dami ng Malacanang! Bantay pa. Ayan, I think i-interviewin si Ka Eric sa News 5, okay? Itong news reporter ay kilala natin to from Davao. Senator Amy. Hindi na ito mapipindihan. This is now the end for Marcos. Matter of time, mga kababayan, ang galit ng mamamayan is now ground swelling. Lumalawak at lalong lumalakas. In many cities, in the next days, kikilos po sila ang taong bayan. Ang nanditong grupo ngayon, Marcos Alis, Marcos Resign Movement, Bangon Sambayanan, at United People's Initiative. 4 pa lang na grupo ito. Dumating din po, hindi namin in-expect, ang Christian and Muslim Alliance. Nandito rin po ang Bangsamoro Alliance for Peace. So nagdadagdag ang mga tao dito. Kung kagabi po, without being disrespectful sa Iglesia ni Cristo, kung iminarcha nila papuntang Mindiola, tapos na kagabi pa si Marcos na. Kung hindi sila nag-disperse. But we respect the decision of the leadership ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Kagabi pa wala na si Marcos dapat. Kung nagmarcha, direkta Mindiola ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Hanggang kailan yung activity natin? Hanggang bukas or ngayong araw? Tuloy-tuloy po ito. This is a fluid situation. Anytime may mangyayari po. At ngayon ay nakikita natin, papalubog na ang bangka ni Marcos. Ang lahat ng ito, uulitin ko, without any reservation. Mapapabilis ito if the armed forces of the Philippines shall withdraw support from Marcos. And that is not illegal. That is not a violation of their constitutional duty and the chain of command. When the president is seriously accused as a criminal and a drug addict, the chain of command will not apply anymore. It will now go to the constitutional mandate of the AFP and the PNP. At hindi kami nananawagan ng kudita. Ang panawagan namin, constitutional line of succession within the bounds of the law. Mapayapa, ngunit determinado
na antas ng people power. Kanina yung motorcycle group, ano yun sila? Duterte, solid supporters, Saan yun sila ba? dito yan mamaya iikot, and many of their groups are joining tonight kung aabutan nila hanggang 6 o'clock. Any comment ka, Celis, kung sa sinabi daw na funded yung grupo ngayon, yung protest ng mga foreign funders po? Yan ang mga parang desperate statement ni Desperate Claire Castro. Wala po, lahat ito voluntary. Kanya-kanyang bitbit ng tubig, kanya-kanyang bitbit ng skyflakes. Everything here is being born out of spontaneous and voluntarism action of the people. That I can attest. So, hindi walang funds coming from foreign. Wala ngang pangbayad sa pamasahe mga kasama. Yung iba naglalakad, malayong malayo mula doon sa Santolan Station papunta dito o kaya sa Ortigas sapagkat MRT ang ginagamit. Di kung funded, nagakot kami kaninang umaga pa. This is spontaneous and that is the usual excuse ng gobyernong palubog na. I've been there before. Kay Erap Estrada, ganun din ang sinasabi. But when the people go out on the streets and they make a collective action, nobody can prevent that. Anong nangyari? Bakit hindi kayo doon mismo sa EDSA Shrine? Wala na daw permit. Ito wala ding permit. Sa EDSA Shrine. Dahil may misa, alas 5. So, after the mass, pwede na kayo doon. Wala kaming ano dun paglalagyan ng mga sound system. So mas binabuti namin dito, tago man dun. So, hindi kayo pinagbawalan. Hindi naman. Anong nangyari? Dahil lang sa misa. Out of respect to the church service. So, wala namang plano na lilipat. Wala, dito na kami siguro. Anong oras? This is fluid. Maybe 7, 8 p.m. Depende kung magdagsa ang mga tao kami. So, wala mga performances, mga Wala na. concert, or speech lang. Speeches and then agitation. And then we cannot put up a stage here. So the stage will be the streets. Ano yung designation mo dito, Kaelis? Ano yung designation mo sa radyo? Ako po si Ka-Eric Celis, Secretary General ng Bangon Sambayanan. Ako po ay isa sa mga campaign secretariat, National Campaign Secretariat ng multi-sectoral group ng Bangon Sambayanan, Marcos Resign Movement, UPI, and Marcos Alis Dyan Network Secretary General ng Bangon Sambayanan People's Movement. Pro Duterte. We are a pro-Filipino. Hindi ako DDS, but I respect the Duterte political belief. Kami ay karamihan mga dating rebelde na nagbalik loob mula sa CPP, NPA, NDF at gusto namin ng matino na panggobyerno. Thank you. Salamat. Eric, picture ka Eric. Pwesto. Maraming salamat mga kababayan, mga vlogger. Maraming salamat, Brother Joe Arantia. Rob Gaspar Usman, dito ka. Okay? Parang kayo ay nananamlay. Hindi maririnig? Ating lupa! Ang sigaw ng ating lupa! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! 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 Ayun! Pakinggan natin si Brother Gaspar Bustan ng Muslim Alliance in the Philippines. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maraming salamat. Alam niyo, nandito po kami, nagaling sa Mindanao, para sumama sa mga Ang sigaw dito, Duterte na yung sigaw dito. Papapain natin ang presidente na Bongbong Marcos. Bakit po natin iniingi? Ayan, Duterte na. Ibalik si Duterte na ang sigaw dito guys. Duterte na po ang sigaw. Ng kapatid niya! Ating nagpuputin sila! Ano
Ipaglaban natin ang bayan natin! Lahat tayo na pumunta dito, bawat isang may inalis. Ipapakita natin ang galit natin sa Marcos na may boni sa puwet. Huwag kayo nagtakip. Kaya nandito tayo para ipakita natin at bawat inahin natin ng mga Pilipino. Huwag kayo matakot. Huwag kayo matakot. Talagang manalo na tayo. Nagsalita na si Santik. Nagsalita na si Sobrino. Sabi nila! Sige lang ma'am. Hindi po kami ma'am. Kasi meron yung isang grupo, sinisigaw doon sa Duterte na. Ano sa akin, balik na daw si Duterte. Ma'am, sige na dito sa Ayan. Duterte na yung panawagan dito ng iba. Grabe guys, umiinit na dito guys. Bakit hindi nyo iimbestigahan si Martin Romualdez? Sabi ko, nagsalita din! Ngayon, ang taong bayan, ang nagpapatubo kayo, Marcos! Ang taong bayan naman ang magpaalis sa'yo! Maawa ka naman! Tingnan nyo gaano ka gaano kagalit yung mga tao dito. Luluhod ng mga anak! Bakit po? Ngayon wala na si Bongbong Marcos. At ngayon, magpipit ka na! Ayan, Duterte na yung sigaw. Duterte na yung sigaw. Dito naman, Marcos resign. Okay? Dito, Marcos resign. Dito naman, Duterte ang sigaw. Maraming salamat, Sir Guzman. Ngayon, pakinggan natin ang boses ng bagong generasyon ng mga kabataan na ninindigan para sa magnok boses ng kabataang Pilipino. Brother, ikaw ang magpakilala at ikaw ay pawis sa pawis sa iyong paninindigan. Marcos resign! Marcos resign! Kaya muli, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, maawa ka sa aming mga Pilipino. Hindi tayo sa bangin kung ilang araw pa mananatili itong Marcos bangag yan sa Malacanang, mga kababayan. So, okay ba tayo, Paring Eric? Sila po